beloved Boss Mike Cervera. Senate President Francis Escudero ang panukalang timetable para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa June 2, ihaharap sa plenaryo ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente at aprubahan ang impeachment rules. Sa June 3, manunumpa ang mga senador na uupong hukom sa impeachment court. Sa June 4 ay mag-i-issue na sila ng summons kung saan pasasagutin si Duterte sa Articles of Impeachment at pasasagutin din ang prosecution. Ang pagtangkap sa kanilang pleadings ay mula June 14 hanggang June 24. So ayan, maliwanag na mga kababayan na nilatag na po yan. So June 2 uumpisahan na. June 3 ayan na. June 4 meron na silang susundin kung paano nila isasagawa yung impeachment trial ni Sara Duterte mga kababayan. So maliwanag na maliwanag dito na sa June talaga yan uumpisahan. Kalimutan nyo na yung mga nananawagan dyan na madaliin, umpisahan na, ilang buwan na lang naman. Baka naman pwede, antayin na lang. Kasi kung hindi pa natin naantayin yan, magkakagulo pa tayo, di pa tayo magkasundo-sundo dyan. Hayaan na natin. Kung June 2 na lang. At doon natin magkakalaman. Ako, pabor ako dyan. Bakit kanyo? May mga bago ng mga senador dyan. Pagka kita nyo naman, ang lumalamang ay ang mga kandidato ng administrasyon. Kahit wawalo pa yan. Yung dalawa, PDP. Yung dalawa, independente. Yung 8 lamang kay Pangulong Bongbong. Naku! Nandun ba si Marcoleta ko? Parang wala rin si Marcoleta, no? Idol, parang wala ka sa bilang. Parang nandun ka sa hulihan. Parang tama yung sabi ni Gadon. Parang nasa ika-4 na po ka. Ika-4 na po. Ayan po mga kababayan na tuloy. Isasagawa naman ang pre-trial sa June 24 hanggang July 25 kung saan tutukuyin ang mga ebidensya at testigo na ihaharap sa paglilitis. Masaya to mga kababayan, masaya to. Masaya. Oo, wag mong paatrasin. Hoy, furious, wag paatrasin. Talaga, masaya tong abangan mga kababayan. Siyempre may mga drama ulian, merong mga pasikat, may mga mayroong mga magpapasiklab, at may mga kababayan, sisip-sip. Ako, diyan na magkakaalamanan niya. Ang sarap na naman itong ang sarap na naman makibalita, gumawa ng mga reaksyon sa mga mangyayari dyan. Grabe. Sa July 29, isang araw matapos magbukas ang 20th Congress, manunumpa bilang hukom ang 12 bagong senador. Sa July 30 naman ang pagsisimula ng aktual na pagdilitis. Nilinaw naman ni Escudero na July, mga kababayan, halos matatapos na yan. aprubahan pa ng Senado ang nilatag niyang timetable. Kasabay nito, inabisuhan na rin ang liderato ng Senado si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte sa paghahanda ng Senado para sa impeachment trial. Ayan na mga kababayan. Exciting to. Nandiyan na ba si Kicks TV? Exciting to mga kababayan. Sarap na ito makinig. Yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte. Ang sakit naman nun mga kababayan. At sa nasasakdal. Ang sakit nun. At sa nasasakdal. Sino ba nasasakdal? Kilala nyo naman kung sino yan. Sino po ang nasasakdal? Si VP Sara Duterte. Idol ng mga tanga, mangmang at bobo yan. Kita nyo? Dami na tao sa alyansya sa Bulacan. Ay naku, alam mo naman yan. Naku, Bulacan pa ba? Solid Marcos yan. Opo, Solid Marcos ang Bulacan. Tuloy. Sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte. At sa nasasakdal. Putik kayo nasasakdal. Idol ng mga tanga. Idol ng mga tanga. Bobot mangmang. Si Sara Duterte. Tanong nyo nga kay Libayan, ba't pinagtatanggol niya?
Talay. Para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, di pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula, ay tuloy-tuloy na talaga. Ang Correct. Gawin nyo na daw lahat ang gusto ninyong gawin. Kung gusto nyo lumuhod hanggang sa Korte Suprema, gawin nyo na. Kung gusto nyo naman magsimba, mula sa pintuan, lumuhod kayo para hindi matuloy yan, yung mga DDS. Kaya lang mga kababayan, naalala ko, wala palang mga Diyos yan. Di ba si Digong? Ganito na lang. Mula doon sa airport sa Davao City, maglumuhod kayo papunta sa bahay ni Digong. Manalangin kayo ron. Sabihin nyo, Santo Digong, patnubayan mo ang iyong anak na si Sara Duterte. Huwag mong ipahintulot na matuluyang ma-impeach ng Senado. Ganun kaya, Pwede ba nilang gawin yun? Manalangin sila kay Santo Digong? Gagawin nila? Ito, siyempre. Mag-lumuhod sila mula sa airport hanggang sa bahay ni Nino. Hanggang sa bahay ni Digong. At manalangin sila ron. Mag-vigil kayo. Maghanda kayo. Huwag kandila, Huwag kandila gamitin ninyo. Ang gamitin ninyo, alam nyo kung yung sarten ba? Sarten. Alam niyo yung sarten? Ano ba yung sarten? Mag na lata. Ngayon, yun, dalhin ninyo. Eto na po ang aming alay. Santo Digong, handa na kaming iyong sugatan at ipatak ang mga dugo namin para sa aming pag-aalay. Di ba, no? Ganun yung mga kulto. Di ba? Yung mga kulto, kailangan nag-aalay ng dugo nila. Tapos ipapahid pa sa mga mukha nilang ganyan. Gawin ninyo yan, Baka sakali pa magbago ang tadhana at kapalaran ni Sara Duterte. Di ba? Yun. Ano pa, mga kababayan? Wala na. So ngayon, mga kababayan, magpapaalam na ako. Siningit ko lang to. Kasi alam nyo naman, paalis ako. Mahirapan na naman ako mag-live. Mamimiss ko kayo. Pero sisikapin natin makapag-live. Kahit na mahirap, gagawin natin yan. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lamang. At kita-kita po tayo. Sana mamayang gabi bago ko umalis, makapag-live ako. Muli, Mike Severo po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.